ika-21 kabanata. Nasaksihan ng mga nasa wasak ng normal area ang ginawa ni Freya. Hindi nga nila maiwasang humanga sa ginawang iyon ng anak ni Sarkuro. Nakita nila ang asul na apoy ng dalaga at sa ipinakita nito, isa iyong patunay na hindi basta-bastang first year student ito. Si Freya Manchester ay kagaya rin ng ama nito na kayang-kayang maging hero ng Purif sa hinaharap. Mula sa hindi kalayuan, isang demon naman ang kasalukuyang nagwawala. Inaatake nito ang ilang mga estudyanteng nakikita nito. May ilang nilalabanan ito, ngunit may ilang ding tumatakbo papalayo. Kailangan nating mapabagsak ang isang ito. Nakita ninyo ang ginawa ng anak ni Sarkuro? Kung kaya niya, kaya rin natin. Wika ng isang second year sa mga kasama nito na kaklase niya. Kasalukuyan ding nagliliwanag ang mga blue aura ng mga ito. Ang nasa harapan nila ay isang demon na may dalang palakol at sa bawat hampas nito sa lupa ay nakakalikha agad ito ng pagyanig at pagkabitak sa parting tatamaan nito. Muli nga nitong sinubukang patamaan ang nasa 5 estudyante na naglakas ng loob na ito'y labanan. Pagkahampas nito ay siya namang mabilis sa pagtalon pataas ng mga ito. Nayanig muli ang paligid dahil doon, ngunit sa pagkakataong iyon, aatake na sila para subukang pabagsakin ito. Nagliwanag ang aura ng bawat isa habang nasa ere. Ang isa ay bigla na lamang nagpakawala ng isang laser beam mula sa palad nito. Ang isa naman ay biglang sumigaw at ang tunog na kanyang nilikha ay tila naipon sa isang lugar at dumiretso sa katawan ng higanting nilalabanan nila. Ang isa rin sa mga ito ay biglang naglaho at napunta sa itaas sa ulo na ng demon. Nabalot ng asul na aura ang palad nito at buong lakas na inihampas sa hangin iyon. Isang malakas na hangin ang kumawala mula roon at diretso itong tumama sa ulo ng kalaban. Kumawala ang isang napakalakas na pagsabog mula sa lugar na iyon. Bumagsak ang higanting demon na nagpayanig sa buong lugar na binagsakan nito. Ang dalawang natitira pang estudyante ay umatake na rin. Biglang may mga matatalas na bakal ang biglang lumitaw sa itaas ng nakabulagtang kalaban. Sa isang tisap ng matay bigla iyong bumulusok patungo sa katawan nito at ang panghuli naman ay ang nag-iisang babae sa kanilang 5. Nang makalapag ito sa lupa ay mabilis niyang inilagay ang kanyang 2 palad dito. Nagliwanag ang katawan nito at biglang isang kumunoy ang humigo pa ilalim sa nakabulagtang kalaban. Nagliwanag ang katawan ng kanilang kalaban at dahil sa mga ataking tinamo nito, bigla na lang itong unti-unting naging abo na dahan-dahan na ngang tinangay ng hangin matapos iyon. Samantala, sa Hell Dormitory, may 2 demons naman ang biglang napadpad dito. Ang isa ay may dalang espada at ang isa naman ay may dalang malaking pamalo. Naglalabas ng malakas na black aura ang mga ito at mukhang balak nitong wasakin ang buong dormitoryo sa itsura ng mga pagtingin ng 2 ito rito. Ngunit bago pa man mangyari iyon, kanina pang nasa bubong ng lugar na yon ang 4 na first years na kanina pang narito na magsimula ang biglaang pagdidilim ng kalangitan. Wala rin si Leonora sa dormitoryo magmula kahapon at hindi pa ito nakakabalik, kaya wala silang nagawa kundi ito'y bantayan at protektahan. Kailangan nating protektahan ang dormitoryo. Hindi ko alam kung kailan darating ang tulong, pero dahil tayo ang narito, tayo siguro ang dapat tumapos sa 2 ito. Sambit ni Enma na nakatayo sa bubong ng dormitoryo habang ang asul na aura niya ay nagliliwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Wala na ang normal area. Hindi ko na alam kung anong mangyayari pagkatapos ito. Wika naman ni Lasty na nakatingin sa higanting demon na nasa kaliwa ng lugar. Ito ay ang may dalang malaking pamalo. Nakita ko ang apoy ni Freya sa labas ng paaralan. Nagpapakitang gilas na naman siya. Wika naman ni Luke sa sarili na umuusok na ang katawan habang ang blue aura niya ay nagliliwanag. Nakatanaw rin siya sa burado ng lugar ng normal area at nakikita niya na nakikipaglaban na rin ang karamihan upang pigilan at tapusin ang mga naglabasang demons. Totoo pala ang mga demons. Kung sila ang pinakamalakas sa mundo, alanganin tayo. Wika naman ni Mirai na katabi ni Enma. Pero natalo ni Freya ang isa sa kanila, kaya siguro kaya rin nating gawin iyon. Sabi naman ni Enma na bigla na lang nagbagong anyo ang kanyang mga braso. Naging talim iyon ng isang espada. Naging ganoon na nga rin ang sa kapatid niyang si Mirai. Ang isa sa mga demon, ang may dalang espada, bigla na lang iwinasiwas ang sandata nito patungo sa dormitoryo.
Napakabilis noon at kung tatama iyon ay siguradong masisira ang buong lugar dahil sa laki ng talim noon. Pero kahit na malaki iyon, buong lakas na sinangga iyon ng magkapatid na Enma at Miray. Umalingaw-ngaw sa buong lugar ang banggaan ng mga talim at pagkatapos ito'y kumawala ang isang napakalakas na hangin na nilikha ng salpukang iyon. Napangiwi pa nga ang magkapatid ng salagi nila iyon dahil ramdam nila ang lakas noon at kung magpapatalo sila, magagawa nitong ibaon sila sa buong dormitoryo sa pamamagitan noon. Kung kaya naman, mas pinalakas nila ang kanilang blue aura upang matapatan ang pwersa ng demon na iyon. Sandali ring nagkatinginan ang magkapatid na tila ba nagkaintindihan. Doon ay mas kumawala lalo ang malakas na daloy ng kanilang aura. Nagliwanag lalo ang lugar dahil doon. Sabay na sumigaw ang dalawa at matapos iyon, buong lakas nilang ibinalik at itinaboy ang espada ng demon na iyon papalayo gamit ang malakas na pwersang nagawa nila. Tumapon pataas ang espada ng demon at sa pagkakataong iyon ay sinubukan nitong manatiling nakahawak doon. Pero malakas ang pwersang ibinigay ng atake ng magkapatid na Kitetsu. Nagawa pa nilang mapatras ng 2 hakbang ang higanting kalaban nilang iyon. Sa pagkakataon nga rin iyon, sabay na tumalon sa ere sina Enma at Miray. Dito'y nagdilim ang paningin ng magkapatid. Ang kanilang aura ay unti-unting naipon sa 2 nilang braso na nasa anyo pa rin ng talim. Kumawala ang malakas na hangin mula sa katawan ng magkapatid at ang kanilang aura biglang gumanda at luminis ang pagkakabalot sa kanilang mga braso. Napakagandang tingnan noon at sa pagtingin nila sa kanilang target, doon na nga sila bumulusok ng napakabilis papunta sa likuran nito. Kumawala ang hindi kalakasang hangin at tila ba huminto ang oras sa paglampas nila sa demon. Isa ring manipis na asul na guhit ang tila tumagos sa makapal na baluti ng kanilang kalaban. Sa paglapag ng 2 sa likuran nito, doon na nga kumawala ang napakalakas na hangin. Halos maitaboy nga ng hangin iyon ang lahat ng mga nasa paligid. Two-sword style, Dragon Fang. Seryosong sinambit ni Enma at ang katawan ng demon ay bigla na lang nahati sa gitna. Hiniwa niya iyon mula sa ulo patungo sa ibaba nito. Two-sword style, Dragon Fang. Wika naman ni Miray na itinaas pa ng hangin ang mga buhok dahil sa lakas ng pinakawalan nilang atake. Ang katawan ng demon muling nahati. Pahalang naman ang ginawa ng dalaga. Dumaan iyon sa baywang ng kalaban at nahati nga iyon sa 4 dahil sa kanilang ataking ginawa. Bago pa man bumagsak sa lupa ang mga bahaging iyon, naging abo na ito at dahan-dahan ang pinayid palayo ng malakas na hangin umiikot pa rin sa tapat nito. Nagkatinginan ng magkapatid at pagkatapos ay sabay na napangiti ng bahagya. Napatingin din sila sa ilan pang mga demon sa paligid na patuloy na naninira ng anumang makikita nito. Alam ng magkapatid na simula pa lang ito at marami pa silang dapat patumbahin ng mga kalaban hanggat hindi nawawala ang mga ito rito. Samantala, umatake na rin ang isang demon sa kabilang bahagi ng dormitoryo. Gamit ang malaking pamalo nito, buong lakas itong inihampas patungo sa buong bahay ito. Ako nang bahala sa atake niyang iyan. Bulalas ni Lasty kay Luke. Doon ay huminga ng malalim ang binata at pagkatapos ay isinubo nito ang 2 niyang hinlalaki sa loob ng kanyang bibig. Nagliwanag ng sobra ang aura ng binata at doon ay lumaki ng lumaki ang kanyang kamay hanggang sa ang buo na niyang katawan ay maging isang malaking bola na halos sakupin ng buong dormitoryo. Naging isang tila lobo na hinanginan ng kanyang katawan ng sandaling iyon. Gamit ang kanyang ability na elasticity, nilagyan niya ng hangin ng kanyang sarili at pinalobo ng napakalaki. Pagkahampas ng demon, sa nakaharang niyang katawan ay walang kahirap-hirap na pinabalik ni Lasty iyon dahil sa ginawa niya sa kanyang sarili. Kumawala rin kaagad ang malakas na hangin ng patalsikin niya ang atake ng kalaban. Sa lakas noon ay nabitawan nga ng demon ang pamalo nito na tumalsik palayo. Ngayon na Luke, bulalas ni Lasty na pinipigilan ng paglabas ng hangin mula sa kanyang bibig matapos niyang magsalita ng bilisan. Si Luke, nagliwanag na ng sobra ang kanyang asul na aura. Nagdilim ang kanyang paningin at doon na isang napakataas na pagtalon ng kanyang ginawa mula sa bubong ng dormitoryo ang kinakatayuan niya. Umikot siya ng mabilis sa ere at dumiretso patungo sa kalaban. Ang kanyang kanang kamay ay unti-unti niyang binalutan ng asul niyang aura at ng usok na inilalabas ng kanyang katawan dahil sa steam na napunta rito. Nang nasa pinakamataas na siyang posisyon sa ere,
Seryoso niyang pinagmasa ng demon na kasalukuyang umaatras dahil sa impact na idinulot ng pagpapatalbog ni Lasty sa ataking binitawan nito rito. Dito na unti-unting bumubulusok pababa si Luke at ng mga sandaliring iyon ay binalot niya ng steam ang kanyang mga paa. Kasunod doon, tila may kung anong persang tumulak sa kanya matapos iyon. Gumalaw ang dalawa niyang paa at tila may inapakan siya sa hangin. Doon na nga siya biglang bumulusok ng napakabilis patungo sa kanyang target. Ikinuyom niya ang kanyang kanang kamao na nababalot na ng napakalakas na enerhiya at kapangyarihan. Sa paglapit niya sa ulo ng demon, dito na nga niya iginalaw iyon at binigyan ng isang napakalakas na suntok ang kalaban sa harapan ng mukha nito. Kumawala ang napakalakas na hangin at ang blue aura ni Luke ay winasak ang black aura ng kalaban. Sa pagtama ng kanyang kamao ay siya ring pagtunaw noon sa makapal na itim na baluti ng demon na iyon. Ang usok na lumalabas sa kamao niya ay sumabog at kumalat. Kasabay rin noon ay ang pagbagsak ng kalaban na tila isang latang tinapakan dahil sa lakas ng ginawang suntok ni Luke. Sinabayan pa iyon ng malakas na pagkawala ng hangin sa buong kapaligiran. Steam punch. Bulalas ni Luke matapos iyon at mabilis siyang lumapag sa likuran ng demon na unti-unti nang nagiging abo. Seryoso siyang bumalik sa dormitoryo para ipagpatuloy ang pagbabantay rito. Ang kanang braso nga niya ay umuusok pa rin habang ang kanyang katawan naman ay patuloy pa rin dinadaluyan ng napakalakas na level ng blue aura na taglay niya. Hindi pa natatapos sa isa ang kailangan kong mapabagsak, sabi ni Luke na inayos gamit ang kaliwang kamay ang nagulo niyang blonde na buhok. Naalala niya ang nakita niya sa itas kanina. Napakaraming demon sa buong Purity School at nararamdaman niya na mahina rin ang mga napabagsak nila. Isa pa, habang wala silang nakukuhang tulong mula sa mga heroes o kahit sa mga guro nila laban sa mga ito, walang ibang pwedeng magsalba sa mga sarili nila kundi sila lang din na mga narito. Ika-22 kabanata. Tumalsik pa palayo si Bruce matapos niyang subukang atakihin ng isang demon na nakasalubong niya. Mas mataas at mas malaki ito kumpara sa mga kasamahan nito. May hawak din itong isang malaking palakol na may nagliliyab na apoy na kulay itim ang talim. Nababalot din ang katawan nito ng itim na aura na mas maitim kaysa sa ibang nakikita niyang demon sa paligid. Hindi maganda ito. Wika ni Bruce na makikitang may mga galos na sa katawan dahil maraming beses na siyang nagpapagulong-gulong at tumatalsik sa bawat atake ng kalaban. Maraming ulit na rin niyang sinubukang makatama ng kahit isang atake rito ngunit tila ba alam ng demon na kinakaharap niya ang gagawin niya. Napatakbo si Bruce na makitang tumatakbo na muli palapit sa kanya ang kalaban. Nayayanig na nga muli ang paligid dahil dito. Ang kanyang blue aura ay maayos pa ring dumataloy sa kanyang katawan ng sandaling iyon. Kailangan niyang mapanatili ito dahil kung hindi ay baka mapuruhan na siya ng matindi sa mga ataking pinapakawalan ng kanyang kalaban. Mahirap labanan ng isang ito. Pang close combat ang fighting style ko at kung isang higante ang kalaban ko, masyadong mahirap para sa akin ng ganito. Wika ni Bruce na dali-daling tumakbo. Sa kabila na may kaunti niyang mapagmata sa iba, alam naman niya kung kailan siya dapat lumaban at tumakas. Napansin nga rin niya na kahit yata magtago siya, ay parang tukoy ng kalaban ang kanyang lokasyon. Kahit naalisin niya ang kanyang aura, ay nakikita pa rin siya nito. Nayanig muli ang paligid ng isang malakas na wasiwas ang ginawa ng demon na iyon. Ang mga punong nakatayo sa paligid ay naputol halos ang karamihan dahil doon. Si Bruce ay mabilis na lang na dumapa upang hindi siya matamaan ng ataking iyon. Isa rin sa iniingatan niya ay ang matalas na hanging dulot ng mga atake ng kalaban gamit ang sandata nito. Masyadong mapaminsala iyon at kung tatamaan siya noon, malaki ang posibilidad na siya ay mamatay dahil dito. Nararamdaman pa rin nga sa buong paligid ang malakas na bugso ng hanging epekto ng ataking ginawa ng demon. Si Bruce ay muling tumayo habang nagliliwanag ang kanyang asul na aura. Sa pagkakataong iyon ay wala na siyang matataguan pa. Napakuyom na lang siya ng kanyang mga kamao. Naging matigas na bakal nga uli ang mga iyon. Ito ay ang kanyang ability, ang Iron Fist. Isa rin sa kakayahan niya ay ang pagiging marunong sa martial arts, sapagkat may paaralan para rito ang kanyang ama sa silangan ng Purity City. Tama na ang pagtakbo. Wala na akong magagawa kundi labanan ng higanting ito. Sabi ni Bruce na ang pagtayo ay biglang nag-iba.
Inihakbang niya ang kanyang isang paa habang ang isa niyang kamao ay ganoon din. Nakakuyom ang kanang kamao niya habang nakabukas at magkakadikit naman ang daliri ng kabila niyang palad na nasa pauna niyang porma. Tumalon-talon siya ng marahan at ang kanyang aura ay umikot sa mga binti at braso niya. Dito niya iyon inipon. Hindi niya alam kung gagana ang martial arts laban sa malalaking mga kalaban, pero kailangan pa rin niyang subukan sapagkat wala na siyang naiisip na ibang paraan upang makaligtas sa demon na nasa harapan niya. Totoo pala mga demons, sabi ni Bruce sa sarili at nakita niya ang paggalaw ng malalaking bisig ng kalaban. Aatakihin na siyang muli nito gamit ang malaki nitong palakol. Dito na nga siya nagsimulang gumalaw. Kamatayan lang ang makakatalo sa akin. Bakit ba ako tumakbo kanina? Kung pwede naman kitang labanan. Alam ko at ramdam kong mas malakas ka pero biglang dalawa sa kaklase niya ang biglang sumagi sa kanyang isip habang tumatakbo. Ayaw man niyang gamitin ang paniniwala ng dalawang iyon, ngunit kailangan na rin niyang subukan itong gamitin para sa kaligtasan niya. Wala na akong pakialam kung mas malakas ka o kung isa kang demon. Bulalas ni Bruce at buong lakas itong tumalon pataas. Tiningnan niya kung hanggang saan ang itataas ng kanyang pagtalon. Habang nasa ere nga siya ay nakatingin naman sa kanya ang demon na balot ng katawan ng makapal na baluti. Nagulat si Bruce nang biglang umatras ang demon. Napailing siya sapagkat tila ba alam nito ang kanyang gagawin. Kapag nakalayo ito ay may hirapan siyang matamaan ito sapagkat wala siyang ataking pangmalayuan kagaya ng iba. Mautak ang isang ito, sabi ni Bruce na unti-unti nang bumababa ang katawan sa ere. Nakikita na rin niya ang paggalaw ng palakol ng kanyang kalaban. Mukhang nga atakihin na siya nito habang siya ay wala pa sa ibaba. Kumawala ang malakas na itim na aura ng demon na iyon. Naramdaman iyon ni Bruce at tila nanliit ang kanyang aura dahil sa pwersa noon, ngunit hindi siya nagpatalo. Bigla siyang naglaho sa ere. Kumawala ang napakalakas na hangin nang bigla siyang lumitaw sa may binti ng higanting kalaban. Nagliwanag ang kanang kamao niya dahil nababalot na ito ng kanyang nagliliwanag na blue aura. Ang demon, nakita naman agad siya at mabilis na iwinasiwas ang sandata papunta sa kanya. Nagdilim naman ang mga mata ni Bruce. Umikot ang aura nito sa paligid ng kanyang bakal na kanang kamao at pagkatapos ay buong lakas sa sinuntok ang kaliwang binti ng kalaban. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagtama ng bakal niyang kamao sa makapal na baluti ng demon sa parting iyon ng binti nito. Napangiwi pa nga si Bruce sapagkat naramdaman niyang tila may nabaling buto sa braso niya, ngunit kailangan niyang indahin iyon. Bumulwak nga kaagad ang napakalakas na hangin mula sa kanyang kamao at doon ay sumigaw siya ng malakas. Nakikita na rin nga niya ang papalapit ng talim ng palakol ng kalaban. Iron Drill Punch! Sigaw ni Bruce at ang blue aura nito ay mas nagliwanag patungo sa kanang kamao nito. Doon ay unti-unting nagkalamat ang baluti sa parting sinuntok niya hanggang sa nakita na niya ang pagtama sa kanya ng talim ng sandata ng kalaban. Sa oras na tatamaan siya noon, iyon na rin ang kanyang katapusan. Kumawala ang matalas na hangin na nilikha ng sandata ng higanting demon na kalaban ni Bruce. Tumama iyon sa hindi kalayuan at nagawa nitong pasabugin at lagyan ng pahabang hukay ang lugar na iyon. Sinabayan iyon ng malakas sa pagyanig at pagbukso ng hanging dulot ng pwersa nito. Napangisi naman si Bruce matapos iyon. Bago pa man siya tamaan ay nagawa na niyang basagin ang baluti sa binti ng kalaban. Nang mawasak niya iyon ay siya namang pagbutas ng kanyang suntok sa binti nito. Lumikha ng malaking butas na tumago sa laman at buto ng demon ang ginawa niyang iyon. Sumabog nga ang maraming dugo mula rito at natalsikan si Bruce noon. Naging dahilan agad iyon upang mawala ng balanse ang higanting kalaban niya. Doon nga ay tila nadulas ito at bigla na lamang bumagsak ng nakahiga sa kagubatan. Ang malakas na hangin ay mabilis na umihi palayo at ang paligid ay nayanig sa nangyaring pagbagsak nito. Si Bruce halos matumba na sa paglapag sa lupa. Lupaypay na ang kanyang kanang braso at wala na siyang nararamdaman sa bahagi niyang iyon. Naliligo rin siya sa mapulang dugo ng kalaban. Ang kahinaan palagi ng malalaking kalaban ay ang pundasyon nitong gamit sa pagtayo. Sambit ni Bruce na hinihingal matapos iyon. Hindi niya alam kung makakatayo pa ang demon, ngunit kung makatayo man ito, pakiramdam niya ay katapusan na niya sapagkat maraming aura ang kanyang ginamit laban dito. Naglakad na siya palayo ngunit
Bigla siyang natigilan nang makaramdam ng napakabigat at napakalakas na kapangyarihan. Dito ay unti-unti siyang napalingon sa kanyang likurang pinanggalingan nito. Nanlaki ng bahagya ang kanyang mata nang nakitang nakatayo na muli ang demon na pinabagsak niya. Napatingin siya sa parte ng binutas niyang binti nito. Hindi ito maganda. Sambit niya nang makitang naghihilom na muli ang butas sa parting iyon. Unti-unting bumabalik ang nawalang laman noon hanggang sa tuluyan na itong bumalik sa dati na para bang hindi napinsala. Nakatingin sa kanya ang demon at ang mata nito ay nagliwanag sa pula. Ang itim nitong aura ang nagpaatras at nagpaupo kay Bruce sa lupa. Napakalawak na ng sakop nito, hindi basta-bastang demon ang nilabanan niya kumpara sa nakita niyang mga kagaya nito na nagagawang mapabagsak ng mga kapwa niya estudyante. Ang isang ito ay higit na mas malakas ng ilang beses kumpara sa mga iyon. Nakakaawang nilalang. Napatingin sa paligid si Bruce nang may boses siyang narinig. Narinig din niya ang pagtawa noon. Wala siyang ideya kung saan nagmumula iyon. Nakaramdam din siya ng nakakapangilabot na pakiramdam matapos marinig iyon. Humakbang na rin ang demon palapit sa kanya at gamit ang malaki nitong kamay ay bigla siyang kinuha nito na tila laruan kung hawakan. Nakakaawang nilalang. Isa kang mahina. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba si Bruce nang marinig niya iyon. Nagmumula iyon sa demon na nilabanan niya. Nakakapagsalita ka? Ito ang nanginginig na tanong ni Bruce kasabay ng unti-unti ng paglalaho sa liwanag ng asul niyang aura. Nagulat ka ba? Ayos lang yan. Dahil bago ka mamatay, alam mo na. Wika ng demon at dito ay naramdaman ni Bruce na ibinato siya nito pataas. Umikot siya sa ere at hindi na niya nakontrol ang kanyang katawan. Ang naaalala na lang niya ay ang paggalaw ng isang bisig ng demon. Iniangat na nito ang kanyang palakol sa ere. Nabalutan na iyon ng itim na aura at nagliliyab nga lalo ang talim nito ng itim na apoy. Habang papalapit nga siya nang papalapit ay nakita niya ang pagwasiwas ng kalaban. Paalam. Ito na lang ang nasambit ni Bruce dahil nakikita na niya ang kanyang kamatayan. Wala na siyang magagawa para iligtas ang kanyang sarili. Minala siya nang ang makalaban niya ay isang napakalakas na demon. Ibinigay na ni Freya ang pinakamabilis niyang pagtakbo. Nakita niya na ang isang demon sa hindi kalayuan ay may malakas na level ng kapangyarihan. Malayo pa lang siya ay nararamdaman na agad niya iyon. Hindi niya batid kung kaya niya ito, ngunit habang papalapit siya ay nakita niya ang isa sa kanyang mga kaklaseng nilalabanan ito. Nakita niya ang pagbato ng demon sa katawan na nangihina ng si Bruce. Nakita rin ng dalawa niyang mata ang pagwasiwas nito sa malaki nitong palakol para patayin ng kanyang kaklase. Kahit nga medyo hindi rin niya gusto ang ugali nito, wala siyang ibang pagpipilian kundi iligtas ito. Nabalot ng asul na apoy ang kanyang kanang palad. Unti-unti iyong lumaki at nagbigay ng liwanag sa lugar na kanyang tinatakbuhan. Pagkatapos ay buong lakas na tumalon si Freya patungo sa itaas. Nabalot ng blue aura ang kanyang katawan at doon na niya ibinato ang malaking apoy na kanyang ginawa. Blue flame! Tiger summon! Bulalas ang dalaga at sa pagtapon ng kanyang apoy ay unti-unting humulma iyon at naging isang malaking apoy na tigre. Iligtas mo siya, Blur! Sigaw ni Freya at ang kanyang pinalabas na summon gamit ang kanyang apoy ay mabilis sa sinambot gamit ang bibig ang nasa ering si Bruce. Agad itong tumakbo ng mabilis at papalayo sa direksyon ng atake ng kalaban. Isang napakalakas na hangin ang kumawala patungo sa isang malayong bahagi ng paaralan matapos kumawala ang wasiwas na iyon na muntik ng pumatay sa isang estudyante ng Purif. Isang burol din ang tinamaan noon at lumikha agad iyon ng isang napakalakas na pagsabog na nagpayanig nga sa paligid. Dalhin mo siya sa ligtas na lugar, Blur! Bulalas ni Freya na biglang lumitaw sa harapan ng dambuhala niyang tigring apoy. Kasunod doon ay ang mabilis na pagtakbo nito na tila isang kidlat sa bilis dahil sa mabilis na paglalaho. Hindi ko hahayaang makatakas ka. Mahinang nilalang. Bulalas ng demon at nagulat si Freya nang tumalon ito at nilampasan siya. Hindi basta-basta ito.
Nakakapagsalta rin ito at may taglay na bilis. Sabi ni Freya sa sarili na biglang nabalot ng umaapoy niyang kapangyarihan ng katawan na sinamahan niya ng pagpapakawala ng kanyang blue aura. Tumalon pataas si Freya upang pigilan ng demon. Ikinuyom niya ang kanyang kanang kamao at dumiretso siya sa harapan ng sikmura ng kalaban na kasalukuyang ding nasa ere. Parang hindi siya nito napapansin dahil ang atensyon nito ay na kay Bruce na malayong malayo na ang nararating dahil sa kanyang samon. Siguro naman ay papansinin mo na ako. Sambit ni Freya at kumawala ang malakas na hangin mula sa kanyang mga paa. Inilipad siya nito pataas at mas binigyan siya nito ng puwersa. Sa pagtapat niya sa parte ng katawan na kanyang target, dito na siya mas nakabuelo. Umikot ang asul na apoy sa kamaong iyon ng dalaga. Ang kanyang apoy ay bumulwak at tila naging isang ipu-ipong bumabalot sa kanyang suntok. Blue Flame! Hurricane! Sigaw ng dalaga at ang kalangitan sa itaas ng Purif City ay biglang nagliwanag nang ang apoy ni Freya ay sumabog. Ang demon na tinamaan noon ay biglang nakaramdam ng napakainit na temperatura sa kanyang sikmura. Sa sobrang init noon ay nagawa na itong tunawin ang baluting nakalagay sa katawan nito. Mas malakas ang isang ito. Sambit ng demon na biglang binalot ng maitim na aura ang buong katawan. Pinagtibay niya iyon upang maproteksyonan siya, ngunit naramdaman niyang gumagalaw ang kanyang katawan. Unti-unti siyang umikot hanggang sa buong lakas na sumigaw si Freya. Isang napakalakas na hangin ang kumawala mula sa ere at ang apoy ni Freya ay umikot ng napakabilis. Lumaki iyon ng lumaki hanggang sa pwersahin na niya ang kanyang suntok. Sa kabila ng laki ng demon, nagawa niya itong patalsikin papalayo habang umiikot. Kasama ng asul niyang apoy, sinunog noon ng baluti ng kanyang kalaban. Nahawi ang apoy sa buong lugar at ang malakas na hangin ay mabilis na kumawala. Sa pagbagsak ng demon ay siya naman pagyanig ng napakalakas sa buong lugar. Tumalbog pa nga ang higanting katawan nito bago tuluyang bumulagta sa lupa. Ang mga nakasaksi sa ginawang iyon ni Freya, hindi maiwasang humanga rito. Nagpapakita lang kasi ang dalagang ito ng lakas na hindi basta-basta mapapantayan. Napatingin naman ang demon sa madilim na ulap habang tinitiis ang masakit at mainit na apoy na tumupok sa kanyang baluti. Doon ay bigla rin bumagsak ang kanyang palakol na hindi niya nagawang mahawakan nang tanggapin ang suntok ng dalaga dahil sa lakas ng pwersa niyon. Bumaon ang talim nito sa tabi niya at napayanig din noon ng paligid. Malalim ang kanyang iniisip ng oras na iyon at dito'y unti-unti na siyang ngumisi. Kumawala ang malakas niyang black aura at ang katawan niya unti-unti itong lumiit. Ganoon din ang sandata nito na siyang ikinaalarma ni Freya. Lumapag sa lupa si Freya at nararamdaman niyang mas tumakas ang kapangyarihan ng demon na iyon nang magbago ang anyo nito. Kasing taas lang iyon ng mga estudyante sa Purif School. Nakikita rin niya ang paglabas ng black aura nito na halos umabot na sa makapal na ulap sa kalangitan. Hindi maganda ito. Bulalas ni Freya na naalarma nang maglaho ang katawan ng kanyang kalaban mula sa pagkahiga nito. Ikaw pala ang may kagagawa noon sa akin. Malakas ka pero. Kumawala ang napakalakas na blue aura ni Freya upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit huli na para rito sapagkat nasa harapan na agad niya ang kanyang kalaban na nakasuot ng baluti ang ulo. Wala na itong baluti sa katawan at tanging ang sira-sira na pantalo na lang ang makikita rito. Makikita rin ang katawan nitong natatakpan ng napakaraming mga tattoo o marka ng kung anong mga klaseng simbolo. Isang hindi kalakasang hampas lang ang ginawa ng demon sa tagiliran ng leeg ng dalaga gamit ang kanyang kaliwang kamay. Bigla na nga agad kumawala ang malakas na hangin dahil doon. Ang lupa na kinatatayuan nila ay biglang lumubog dahil sa pag-angat ng ilan sa mga nakapaikot sa kanila. Nawalan agad ng malis si Freya at ang aura nito ay naglaho sa isang kisap ng mata. Hindi mo ako kaya, babae. Ni isa sa mga narito ay walang magagawa sa kakayahan ng isang demon na tulad ko. Wika nito habang pinagmamasdan ang nakabulagtang babaeng may asul na buhok. Pagkatapos noon ay naglakad na ito patungo sa kanyang sandata at sa pagkuha nito rito ay siya namang pagngisi ng mga labi nito. Aalis na ako sa Argus. Ipagpatuloy mo na ang palabas na gusto mo. Babalik na ako sa Dead Zone.
Wika pa nito na tila may kinakausap. Ito pala ang liwanag na sinasabi nila. Ang liwanag na wala sa teritoryo natin. Isang manipis at itim na bilog ang biglang lumabas sa harapan ng demon na iyon. Pagkatapos noon ay pumasok na siya sa loob nito. Nilamon noon ng kanyang katawan at mga ilang segundo lang ang lumipas ay naglaho na rin ang portal na iyon. Ang paglaban sa mga higanting demons ay nagpatuloy. May mga napabagsak na rin ang ilang mga estudyante na mga kalaban dahil sa pagtutulungan ng karamihan sa kanila. Kalahating oras na ang nakakalipas, ngunit nananatiling walang tulong mula sa mga heroes o kahit mula sa mga guro nila ang dumarating. Nang mga oras na iyon, sa bubong ng faculty room sa malayong norte ng paaralan, naroon ang isa sa mga board of trustees na nakaupo sa itaas ng lugar. Kumakain ito ng potato chips habang pinapanood ang nangyayari sa hindi kalayuan. Ika-23 kabanata. Mabilis na bumalik sa paaralan sina Beast at Speed na kasama rin ang 4 nilang kasamahan sa Demons Organization. Dito na nga bumungad sa kanila ang burado ng normal area. Kasama na rin sa kanilang nakita ay ang pagkakadamay ng mga nakatayong mga bahay sa labas ng paaralan. Nakita rin nila ang mga sunog mula sa iba't ibang parte ng kanilang pinapasukan. Napatingala rin sina Beast sa itaas nang mapansin nila ang kadiliman ng paligid. Nakita nga nila ang madilim na kalangitan dahil nababalot nito ang halos kabuuan ng nakikita ng mga mata nila. Wala silang ideya sa kung ano ba ang nangyari o sa kung bakit naging ganito na ang sitwasyon ng paligid. Pero nang makita nila ang mga higanteng nasa iba't ibang parte ng paaralan na kasalukuyang naninira at inaatake ang sino mang humahadlang, ay napaseryoso sila ng tingin sa mga iyon. Nakita nila ang itim na aura na bumabalot sa mga ito. Napakuyom ng kamao si Thorn at silang lahat ay isang bagay lang ang agad na pumasok sa kanilang isip. Mga demons sila, wika ng matabang si Master na biglang napangisi. Ibig sabihin lang nito, totoo na nag-i-exist ang mga iyon na matagal na nilang pinaniniwalaan. Lalabanan ba natin sila? Bulalas naman ni Namos na pinagliwanag na ang blue aura dahil nakaramdam siya ng mabigat na pakiramdam sa paligid. Lalabanan natin sila. Sila ang masasamang demons. Wika naman ni Thorn. Naalala niya ang isang librong nabasa niya. Ang mga demons ay hindi lahat masama. Subalit dahil sa paniniwala ng lahat na ang black aura ay ang simbolo ng kasamaan at kasiraan, dito na nagsimulang maging masama ang halos lahat ng lahi nito, dahilan upang umalis sila sa kanilang mga lupain at magtago. Nagliwanag na ang aura ng 5 maliban kay Beast na walang aura. Nararamdaman na rin ng binata ang pagbigat ng kanyang pakiramdam na dulot ng itim na aura na bumabalot sa buong paligid. Kagaya rin ito ng mga oras na mapunta siya sa Lavars Volcano. Nakaramdam nga kagad siya ng hirap sa kanyang paggalaw dahil dito. Okay ka lang, Beast? Tanong ni Speed sa binata nang mapansing nakatingin ito sa mga paa nito. Seryoso naman siyang tiningnan sa mga mata ni Beast. Parte ito ng pagsasanay. Kung hindi ako makakakilos, hindi ako magiging malakas. Sambit ni Beast na ikinangiti ng kaibigan niya. Nagsimula na silang tumakbo para libutin ang paligid. Dito na nga nila naramdaman ang malakas na pagyanig ng lupa. Napahinto silang 5 at dito ay napaseryoso sila nang palibutan sila ng 5 mga higanteng may mga kanya-kanyang hawak na sandata. Black aura. Ang mga sungay. Walang duda, mga demons nga sila, sabi ni Crad habang nakahanda na para makipaglaban. Mga demons sila, pero may kumokontrol sa kanila. Biglang wika ni Thorn na ikinaseryoso nila. Napansin agad yun ng binatang may hawak ng metal whip. Sa mga orihinal na members ng Demons Organization, tanging si Thorn ang may pinakamaraming nalalaman sa mga demons. Madalas na naglalagay ito sa aklatan at wala pa man siya sa paaralan ay madalas na siyang nakikipag-usap sa mga matatandang mamamayan ng Purif. Paano mo nasabi? Tanong naman ni Master na naging isa na agad usok na lumilipad-lipad sa palibot ng mga kasama. Nakikita ba ninyo ang kanilang aura? Seryosong tanong ni Thorn, ngunit ang mga kasama niya, napaseryoso na lang ng tingin sa bawat isang higanting demons.
Nakikita nila ang aura ng mga ito, ngunit iba ito sa nakikita ni Thorn. Nakikita ni Thorn na tila may manipis na hidlang nakatali sa aura ng mga ito. Nakikita naman namin, pero paano mo nasabing may kumokontrol sa kanila? Tanong ni Speed na nakailang ulit inaninag ang nakikita niyang itim na aura sa bawat isa. Paano nga? Normal na style ng aura lang din naman ang nakikita ko. Halos katulad lang din ng sa atin. Maliban sa itim ang kulay ng sa kanila. Wika naman ni Namos na biglang naglabas ng napakaraming insekto na pinalipad agad niya sa ere. Inaasahan na rin naman ni Thorn ang mga sagot na iyon. Sinubukan lang din niya kung makikita ng mga ito ang kanyang nakikita. May nakakonekta sa aura nila. Bigla namang winika ni Beast. Doon ay nagulat naman si Thorn at agad na napatingin sa binata. Wala itong aura, ngunit nakatayo pa rin ito ng matikas at tila normal lamang ang paligid para rito. Alam niya ang pakiramdam na ang paligid ay nababalot ng higit na malalakas na aura. Nakakabigat iyon ng pakiramdam na tipong napakahirap gumalaw. Subalit ang makitang ganito si Beast, parang hindi niya paniwalaan agad. Isa pa, na kaya rin itong makita ang mga hindi nakikita ng mga kasama niya. Napatingin si Beast sa malayo. Tila may tinatanong siya na hindi naman niya makikita. May nararamdaman siyang malakas na kapangyarihan sa malayong bahagi ng paaralan. Dito ay kusang humakbang ang mga paa niya. Gusto niyang malaman kung sino o ano iyon. Ang nararamdaman niya, napakalakas ng kutob niya. Iyon ang pinakamalakas na nilalang na narito ngayon. Gusto niya itong makita. Gusto niya itong makalaban. Kahit na napakabigat ng katawan ni Beast, ay nagawa pa rin niyang tumakbo. Gusto niyang pumunta sa pinagmulan ng mga nakikita niyang mga sinulid sa ere sapagkat malinaw niyang nakikita iyon. Saan ka pupunta, Beast? Tanong agad ni Speed sa kanyang kaibigan. Nilingon naman siya nito at pinagmasdan sa mga mata. Beast, delikado, bumalik ka rito. Sigaw naman ni Crad na nakitang gumalaw na ang mga nakapalibot na demon sa kanila. Dito ay agad silang naghanda habang si Beast nagpatuloy na ito sa pagtakbo. Hayaan ninyo si Beast. Sambit ni Speed na bigla na lamang napangisi. Nakita niya ang mga mata ng kaibigan. Wala pa rin itong takot. Ni hindi niya ito makakitaan ng pangamba. Sa oras na makita niyang ganoon ang mga mata ng kanyang kaibigang ito, sigurado siyang walang mangyayaring masama rito. Habang tumatakbo si Beast ay bigla naman siyang inatake ng isang higanteng may hawak na pamalo. Nakita ni Beast na nababalot ang sandata nito ng napakalakas na itim na aura. Nararamdaman niya ang hirap sa pagkilos ngunit iniinda niya ito at ang nasa isip niya ng oras na iyon, nasa isa akong pagsasanay. Mabilis na dumapa si Beast nang bumulusok sa kanya ang malakas na ataking iyon. Naramdaman niya ang pwersa noon at ang paligid ay naramdaman din niyang nayanig. Ang hangin ay umihip din ng malakas dahil doon. Sa muling pagtayo ni Beast ay doon na niya nakita ang pagbagsak ng higanteng umatake sa kanya. Buong lakas na hinila ni Thorn ang leeg nito gamit ang latigo nitong nababalot ng blue aura. Nayanig muli ang paligid dahil doon at nagsitalsikan ang mga alikabok palayo dahil sa lakas noon. Umalis ka na, Beast, nakangising wika ni Thorn sa binata. Pagkatapos noon ay biglang nag-iba ang kulay ng aura niya. Seryoso siyang pinagmasdan ni Beast at pagkatapos ay tumayo na ito at buong lakas na tumakbo palayo. Si Speed nabigla nang makita ang green aura ni Thorn. Ibig sabihin lang noon, umangat na ang antas ng kapangyarihan nito. Si Thorn naman ay hindi na nagulat sa nangyari. Doon na nga siya tumalon pa itaas at seryoso niyang pinagmasdan ang ulo ng demon mula rito. Kung isa kang demon, dapat mabubuhay ka sa gagawin ko. Sambit nito na biglang nagdilim ang paningin at ang kanyang latigo ay biglang nabalot ng napakaliwanag na green aura. Iniikot niya iyon ng napakabilis at pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang latigo papunta sa leeg ng bumabangon muling demon na nagawa niyang pahigain. Ang liwanag mula sa ataking iyon ay tila naging isang matalas na sandatang biglang bumulusok patungo sa target nito. Kasunod noon ay ang pagbaon noon sa baluti sa ulo ng kalaban hanggang sa nagawa na niyong wasakin iyon kasama ng bungo ng nasa loob nito. Sumabog ang ataking iyon ni Thorn na lumikha ng malakas na pagsabog at pagyanig sa paligid. Kasunod din noon ay ang pag-ihip ng malakas na hanging dulot noon. Ang katawan ng kalaban ay bigla ring naging abo
na habang tumatagal ay sumasama na lang sa ihip ng hangin mula roon. Hindi totoong demon sa mga ito. Para lang mga puppet ng sino mang kumokontrol dito ang mga higanting ito. Napaayos na lang si Thorn sa nagulo nitong buhok nang muling lumapag sa lupa. Inayos din niya ang pagkakasuot niya sa kanyang salamin sa mata. Kasunod noon ay ang pagbalik sa kanang kamay niya ng kanyang latigong metal. Napatingin na nga siya sa mga kasamahan niya kung ano ba ang kanilang ginagawa. Si Master, gamit ang kanyang usok, pinaikutan niya ang ulo ng mga higante na umaatake sa kanila. Iyon ay upang mawala nang makikita ang mga ito. Si Namos naman ay ginamit ang kanyang pinalabas na napakaraming insekto para palibutan ang buong baluti sa ulo ng mga kalaban nilang ito. Habang lumalakad ang mga higanting iyon ay nakaabang naman ang shadow portals ni Crad para sa oras sa tumungtong ang mga ito sa mga iyon ay lulubog ang naglalakihan nilang kalabang iyon sa kanyang kapangyarihan. Napangiti naman si Speed nang makita ang teamwork ng tatlo. Napakasimple pero epektibo. Naisip niyang may mga labang hindi kailangan maging malakas ang abilidad sapagkat may pagkakataong ang mga pinaka-normal na atake ay pwedeng ito pa ang maging dahilan sa isang magandang pagkapanalo. Mabilis na iniwasan ni Speed ang atake ng kanyang kalaban. Pagkatapos noon ay iniwasan niya muli iyon. Paulit-ulit siyang inatake ng higante gamit ang malaking pamalo nito. Ngunit ni isa sa mga ataking iyon ay hindi siya tinamaan. Alam niyang malakas ito pero naging kalmado siya sa kabila noon. Gusto niyang gayahin si Beast. Walang kinatatakutan na kahit nasa bingit ng kamatayan, handang-handa pa ring makipaglaban. Nagliwanag ang violet aura ni Speed ng sandaling iyon. Muli niyang iniwasan ang malakas na atake ng kalaban at doon na niya inalis ang mga pabigat niya sa paa. Mabilis siyang tumakbo at sa tulong ng kanyang aura na iniligay sa kanyang mga binti ay narating niya ang ulunan ng kalaban. Mahigpit niyang hinawakan ang sungay nito. Hindi tuloy niya maiwasang maramdaman ang lakas ng black aura nito, ngunit kailangan niyang tiisin iyon. Iyon ay upang mangyari ang nakita niyang magaganap. Nakita niyang aatakihin pa rin siya ng higante kahit na nasa ulo na nito siya. Gamit ang pamalong hawak nito, buong lakas na pinalo ng higante si Speed. Umalingaw-ngaw nga sa buong paligid ang tunog ng tumamang sandata ng higante sa ulo nito. Sa lakas noon ay nagawa nitong wasakin ang baluting pumoprotekta rito. Tumagos iyon papunta sa ulo nito na naging dahilan upang ang dugo mula rito ay sumabog. Nagpagulong-gulong naman si Speed nang muli siyang makababa sa lupa. Napangisi nga siya matapos iyon. Tumayo siya ng maayos habang pinagmamasdan ang mga kasamahan sa Demons Organization na napanood ang kanyang ginawa. Ang higante nga ay unti-unting naging abo hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Nakangiti naman si Speed habang nagliliwanag ng malakas ang violet aura niya na unti-unti na ring humihina. Nagawa ko, sabi ni Speed sa sarili habang nakakuyom ang dalawang kamao. Ngunit ramdam din kaagad niya ang paghina ng kanyang aura. Ang isang kahinaan ng mga aurang nasa mababang antas ay ang mabilis sa pagkaubos nito. Hiningal si Speed matapos iyon at parang napagod pero hindi niya iyon ipinahalata. Agad niyang nilapitan sina Namos, Crad at Master na masayang napabagsak ang mga nakalaban nila. Nakita rin niya si Thorn na nagliliwanag pa rin ng napakalakas ang green aura sa buong katawan nito. Tama rin siya ng hinala tungkol dito. Malakas talaga ito. Si Beast patuloy lamang na tumatakbo sa kabila ng bigat ng kanyang mga paa dahil sa malakas na aura na nakapaligid sa buong Purip School. Hindi siya huminto at hindi man lang makakakitaan ng kapaguran o kahirapan sa pagkilos. Iyon ay dahil para sa kanya, isa pa rin itong pagsasanay at ang kung anong malakas na nararamdaman niya sa kanyang pupuntahan, walang ibang bagay ang nasa isip niya kundi ang makalaban ito. Nakakaramdam ako ng isang malakas at masamang enerhiya mula sa pinagmumula ng lakas na ito. Wika ni B sa sarili. Pagkatapos nito ay ang sunod-sunod na pagsabog sa mga lugar na kanyang dadaanan ay umalingaw-ngaw dahil sa mga estudyanteng nakikipaglaban pa sa mga higante sa iba't ibang parte ng Purip School. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia.
samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.